Dear listeners, si Miss CJ po ito. Muling nagbabalik para maghatid ng panibagong kwentong may kilig at init. At oo, nasa pang-anim at huling kwento na tayo sa series ni Claxine. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay kwento ng pag-iibigan ni Penelope at ni Homura na pinamagatang Ang Bubitang Katulong. Handa na ba kayo? Kung oo, isuot na ang headset. Simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Bitbit ang isang maleta na kupas na ang kulay at isang backpack na punong-puno ng chicharon. Tumayo si Penelope sa tapat ng isang malaking gate na kulay itim. Halos hindi na niya makita ang dulo ng bakod sa sobrang taas nito. Napakamot din siya ng ulo habang tinitingnan ang address na nakasulat sa lukot na papel. Tama naman to, di ba? Sabi ni Ate Laila tapat ang malaking puno. Puro puno naman tong subdivision na to eh. Bulong ni Penelope sa sarili. Pinindot niya ang doorbell. Isang beses. Dalawa. Tatlo. Hanggang sa naging parang kanta na ang tunog ng pagpindot niya. O yan ba? Masisira yung doorbell. Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa intercom. Tumalon si Penelope sa gulat. Ay, kabayo! Sorry po. Akala ko po kasi sira, hindi kasi tumutunog sa labas eh. Tao po? Ako po si Penelope, yung kapalit ni Ate Laila. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Isang lalaki ang lumabas. Matangkad, maputi, at may singkit na mga mata na tila laging galit. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt pero bakas ang magandang katawan nito. Napanganga si Penelope dahil ngayon lamang siya nakakita ng lalaking ganito kagwapo sa tanang buhay niya. Sino ka? Tanong ng lalaki habang nakapamulsa. Sabi ko po, ako po si Penelope, yung bagong katulong, kapatid po ako ni Laila. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ikaw? Kapatid ka ni Laila? Bakit parang... Never mind. Masok ka na. Kanina pa naghihintay si mommy. Ay, salamat po kuya. Guard po ba kayo rito? Ang gwapo niyo namang guard. Pang-artistang datingan. Masayang sabi ni Penelope habang hila-hila ang maleta niyang maingay ang gulong. Tumigil ang lalaki at hinarap niya. Kumunot ang noot ng husto. Anong sabi mo? Guard? Opo, ang tangkad niyo po kasi. Tapos ang talim ng tingin niyo. Bagay na bagay po sa gate. Magkano ba sweldo mo rito? Baka pwedeng mamasukan din yung pinsan ko. Huminga ng malalim ang lalaki halatang nagpipigil ng galit. Hindi ako guard. Ako ang amo mo. I'm Homura. Homura Miyamoto. At huwag mo akong tatawagin kuya ha. Hindi tayo magkamag-anak. Napatakip ng bibig si Penelope sa gulat nang makilala kung sino ang lalaki. Hala! Sorry po, Sir Amura. Akala ko po kasi... Homura, hindi Amura. Sorry po ulit, Sir Hamura. Parang hamon na, madaling tandaan. Will you just shut up and follow me? Inis na sabi ni Homura at mabilis na naglakad patungo sa mansyon. Halos tumakbo naman si Penelope para makahabol. Sir, wag po kayo masyadong mabilis. Yung maleta ko po kasi, pila yung isang gulong nito, kumakabig pa kanan eh. Hindi na siya pinansin ni Homura hanggang sa makarating sila sa loob ng bahay. Mas lalong napawaw si Penelope, ang kintab ng sahig, parang pwedeng gawing salamin. Mom, the replacement is here. Sigaw ni Homura. Isang eleganteng babae ang bumaba sa hagdan. Oh, you must be Penelope. Come here, Iha. Ako si Mrs. Miyamoto. Hello po, ma'am. Ang ganda niyo naman po, parang hindi kayo nanganak ng masungit. Nakangiting bati ni Penelope habang nakikipagkamay. Narinig ni Penelope ang malakas na pagbunga ng hangin ni Homura. See, ma'am, I told you, mukhang may problema. Homura, be nice. Penelope, pagpasensyahan mo na ang anak ko. Pagod lang yan sa opisina. Ah, okay lang po, ma'am. Sanay po ako sa masungit. Yung kalabaw nga po namin sa probinsya, sinusungay ako noon, pero mahal ko pa rin. Sagot ni Penelope na ikinatawa ng matanda. Sige na Penelope. Ihatid mo na siya sa kwarto niya, Homura. Pagkatapos ipaliwanag mo na rin sa kanya mga gagawin niya, ha? Aalis na muna ako dahil may meeting ako sa foundation. Umalis na ang matanda at naiwan ng dalawa sa malawak na sala.
Tiningnan uli ni Homura si Penelope na ngayon ay abala na sa paghawak sa isang mamahaling vase. Hoy, wag mong hawakan yan. Mas mahal pa yan sa buhay mo. Banta ni Homura. Mabilis naman na binawi ni Penelope ang kamay niya. Ay, sorry po Sir Hamon. Ang ganda po kasi parang lagyan ng bagoong. Vase yan, lalagyan ng bulaklak. And stop calling me Hamon. Sigaw ni Homura. Follow me. Ipapakita ko sa iyo ang rules ng bahay na to. At makinig ka na mabuti dahil ayoko nang inuulit ang sinasabi. Malinaw po. Parang tubig sa batis, sir. Dinala siya ni Homura sa kusina. Kumuha ito ng isang whiteboard marker at nagsimula ng magsulat sa isang board na nakasabit sa pader. Rule number 1, 6 a.m. dapat gising ka na. And rule number 2, I want my breakfast at exactly 7:30 a.m. No lates. Rule number 3, cleanliness is a must. Ayoko ng alikabok ay isang sulok. And rule number 4, don't ever enter my room without my permission. You get it? Tumango-tango si Penelope habang seryosong nakatingin sa board. Sir, tanong lang po. Ano? Ano po yung permission? Pagkain po ba yun? Parang persimmon, gano'n? Napasa po si Homura sa kanyang noo. Permission. Pahintulot ang ibig sabihin nun. Bawal kang pumasok hanggat hindi ko sinasabing pwede. Pahintulot lang pala. Ang social naman kasi ng term nyo, pang Miss Universe. Are you really this? Hindi maituloy ni Homura ang sasabihin. This? Maganda pa. Sabi pa ni Ate Laila, huwag ko rin masyadong pansinin yung mga pumupuri sa akin para hindi raw lumaki yung ulo ko. Kaya okay lang sir, huwag niyo na pong ituloy. I was going to say stupid. Ewan ko ba kung bakit ikaw ang pinalit kay Laila mukhang sasakit ang ulo ko sa'yo. Ay, sir, huwag po kayong mag-alala. Magaling po ako magmasahe ng ulo. Alam niyo yung tatay ko? Kung pag sumasakit yung ulo nun, ako'y nagmamasahe. Minsan nga nakakatulog pa siya ng 3 araw sa sarap 3 araw? Baka na-comatose na yun sa ginawa mo. Inis na sabi ni Homura. Sige na mag-ayos ka na ng gamit mo. Doon ang kwarto mo sa likod ng kitchen. At mamaya magluto ka ng dinner I want steak. Steak? Yung baka po ba yun? Yes, yung medium rare Alam mo ba yun? Confident naman na nag-thumbs up si Penelope. Basic lang yun sir. Yung medyo hilaw na may dugo-dugo pa yun, di ba? Yung parang kagaya nung kinakain ng mga aswang sa amin. Just do it. Akit na ako. Ayoko na maingay. Iniwan ni Homura si Penelope na malapad ang ngiti. Oh, ang bait naman ni Sir Hamon. Pinagsisisigawan pa ako para mas marinig ko ng malinaw. Thoughtful talaga. Pumasok si Penelope sa maliit niyang kwarto. Kahit maliit, para na itong palasyo para sa kanya dahil may sariling electric fan at kama na hindi gawa sa kawayan. Inilabas niyang litrato ng pamilya niya. Nay, tay, nandito na ako sa Maynila. Ang gwapo po ng amo ko. Pero mukhang laging nireregla sa sobrang sungit. Hayaan niyo na. Mapapakain ko rin siya ng maayos. Siya, si Penelope. 25 anyos at lumaki sa probinsya. Ulila na siya at nag-iisang anak, kaya naman ang tiyahin ang nag-aalaga sa kanya. Si Laila naman ay ang ate-atehan niya na mabait din talaga sa kanya. Tumungo pa siya rito dahil walang papalit sa ate Laila niya at dahil malaki din ang sahod kesa sa sahod niya sa probinsya bilang private tutor ay nagpa siya na pumunta na rito. Dahil hapon na rin at kailangan na niyang maghanda ng hapunan at magagabi na mamaya, ay mabilis na inayos ni Penelope ang mga gamit niya sa maliit na cabinet. Pagkatapos ay nagsuot siya ng uniforme na pangkatulong na talagang kinatuwa niya ng husto dahil mukha siyang maid sa mga At dahil nga masyado siyang nalibang sa pag-ayos ng gamit at pagtingin sa kabuuan ng silid, hindi na napansin ni Penelope kung anong oras na. Kaya dali-dali siyang lumabas ng silid niya at nagtungo sa kusina upang maghanda ng hapunan. Samantala, sa taas, napasandal si Homura sa pinto ng kwarto niya. This is going to be a disaster. Bakit pa kasi buntis si Laila? At sa dinami-rami ng pwedeng ipalit yung kapatid niya pang kulang sa tornilyo. Hindi alam ni Homura, eto na pala ang simula ng pag-ikot ng mundo niya. Ang tahimik at organisado niyang buhay ay malapit ng guluhin ng isang babaeng hindi alam ang pagkakaiba ng permission sa persimmon pero may pusong kasing busilak ng bagong labang puting t-shirt.
Pagdating ng 6:00 ng gabi, nagsimula ng mag-ingay sa may kusina. Naririnig ni Humura mula sa taas ang malakas na pagkanta ni Penelope ng Pusong Bato. Ano ba naman yan, pati pagkanta sintonado. Reklamo ni Humura. Bumaba siya para tingnan kung ano nang nangyayari. Pagdating niya sa dining area, nakahain na ang lamesa. May kandila pa sa gitna pero hindi ito scented candle, kundi yung kandilang puti na ginagamit kapag brown out. Ano to, bakit may kandila? May patay ba? Tanong ni Humura habang nakatingin sa mesa. Sir, dinner is served. Romantic dinner po yan kasi sabi ni Ate Laila, gusto niyo raw ng ambiance kapag kumakain. Ambiance, hindi lamay. At, at ano tong ulam? Itinaas ni Penelope ang takip ng pinggan. Isang pirasong karne na sunog sa labas, pero may tumatagas pang kulay pulang sabaw. Eto na po yung medium rare steak, ala Penelope. Medium po ang size. Rare po kasi bihira lang ako makaluto ng ganito eh. Proud pa na sabi ng dalaga. Tumingin si Humura sa steak, tapos kay Penelope, tapos sa steak ulit. Sabi ko medium rare, hindi sunog na hilaw. Look at this. This is literally charcoal on the outside and alive in the inside. Sir naman, sabi niyo po rare. Di po ba pag rare, ibig sabihin bihira? Kaya po bihira lang po talaga ako makapagluto ng ganito. Tapos yung kung sunog po sa labas, design lang yan, parang smoky flavor, ganon. You're fired. Sigaw ni Humura, nawala ang ngiti bigla ni Penelope. Po? Fired? Ano po yun? Idadama niyo po ako sa apoy? Ibig sabihin nun, tanggal ka na, kaya lumayas ka. Biglang namuang luha sa mga mata ni Penelope. Sir, wag naman po, unang araw ko pa lang eh. Paano na po ang pamilya ko sa probinsya? Yung kalabaw namin, wala nang pambili ng bitamina. Sige naman na po sir, papatunayan ko po sa inyo, kaya ko naman pong mag-improve. Bukas, gagawin ko na po yung well done. Tapos, ano na talaga, para tapos na talaga ang luto. Tinitigan ni Humura ang umiiyak na si Penelope. Nakaramdam siya ng kaunting kurot sa puso na agad din niyang ikinainis. Fine, one more chance. Pero kapag bukas palpak pa rin ako na mismo maghahatid sa'yo sa terminal ng bus, maliwanag? Mabilis na pinunasan ni Penelope ang luha niya at ngumiti ng sagad hanggang tenga. Opo sir, promise, bukas na bukas po. Pati plato pakikintabin ko sa sarap ng luto ko. And for heaven's sake, stop calling me Hamon. Opo sir, sir, Ham. Sige po, kain na po kayo, masarap po yan, promise. Padabog na umupo si Humura at sinimulang hiwain ang rare steak. Sa isip-isip niya mukhang hindi lang presyon niya ang tataas sa bahay na ito. Baka mamatay pa siya sa food poisoning dahil sa tangang babae. Isang linggo na ang lumipas pero parang isang taon na ang itinanda ni Humura dahil kay Penelope. Araw-araw ay may bagong pakulo ang dalaga. Kung hindi nito nalalabahan ang kanyang mamahaling silk ties, kasamang basahan, siguradong may bago itong imbentsyong ulam na kung hindi hilaw ay sunog. Penelope, nasa ng medyas ko. Bakit iisa na naman to? Sigaw ni Humura mula sa taas ng hagdan. Sir, huwag po kayong sumigaw. Baka lumabas ang tonsils nyo. Nandyan po yun sa drawer nyo. Pinaghiwalay ko lang po sila kasi parang nag-aaway na sila sa sobrang baho. Sagot ni Penelope habang nagbubunot sa sahig gamit ang baon ng niyog. What? Pinaghiwalay mong pares ng medyas dahil ano, nag-aaway? Are you out of your mind? Sir, prevention is better than cure. Mahirap na kapag nagkatuluyan yan. Baka dumami ang medyas mo, wala na tayong paglalagyan. Bumaba si Humura na masama ang tingin. Nakasuot na ito ng kanyang suit. Handa nang pumasok sa opisina. Mag-ayos ka, sasama ka sa akin sa opisina. Napatigil si Penelope sa pagbubunot. Po? Isasama niyo po ako? Hala, sir, i-date niyo na po ba ako? Naku, sabi ko na nga ba? Crush niyo ako, no? Wait lang po, maglalagay lang po ako ng pulbo tsaka lip tint. Shut up, hindi kita i-date. Maraming gamit dun sa opisina ko na kailangan linisin at ayusin. Yung huling utility na kinuha ko nag-resign dahil hindi kinain dami ng folders. Since wala ka namang gagawin dito, ikaw na lang ang maglinis ron. Ay, ano ba yan sir? Kala ko pa naman magkakaroon ako ng boyfriend. O sige na nga, kahit tagalinis na lang basta kasama ko kayo. Wait lang po.
Mabilis na tumakbo si Penelope sa kanyang kwarto at lumabas at makalipas ng 5 minuto nakasuot na siya ng isang floral na dress na may malaking rib. Ano ba yung suot mo, Penelope? Maglilinis ka ron. Hindi ka ate ng binyag. Puna ni Humura habang naglalakad palabas. Sir, kailangan presentable. Baka makita ko ng mga empleyado nyo, isipin nila kinuha nyo akong model ng pamilya Miyamoto. Sayang naman ang ganda ko kung itatago ko lang, di ba? Sumakay ka na nga ng kotse. Bago pa magbagong isip ko, iwan kita sa gate. Sa loob ng kotse, hindi tumigil si Penelope sa kakadaldal. Sir, bakit ang tahimik ng kotse nyo? Wala po bang radyo? Ah, gusto niyo po ba kantahan ko na lang kayo? Yung kinanta ko kagabi, yung Pusong Bato? Part 2 naman po. Sige, subukan mong kumanta. Tatapon kita sa labas habang umaandar tong sasakyan. Grabe naman to si Sir. Masyado kang seryoso sa buhay. Kaya po kayo tumatanda agad eh. Alam niyo po ba sir, sa probinsya namin, yung mga laging galit, mabilis tubuan ng puting buhok sa kilay. I don't care. Just be quiet. I need to focus on my presentation. Pagdating sa opisina, lahat ng empleyado na patingin sa kanila. Si Humura na seryoso ang mukha at si Penelope na kaway sa lahat ng mga tao doon na parabang nanalo sa barangay pageant. Hi po! Hello po, Penelope po, ang future, yung bago pong alalay ni Sir Hamon. Humura. Bulong ng lalaki habang mabilis na naglalakad patungo sa kanyang private office. Pagpasok naman sa loob, itinuro ni Humura ang isang bundok ng mga lumang folder sa isang cabinet na puno ng alikabok. Linisin mo yan. Ayusin mo ayon sa petsa. At huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi ha. May meeting ako sa conference room. Understood? Apo sir, copy-paste po. Umalis si Humura. Sinimulan ni Penelope ang paglilinis. Pero dahil mabilis siyang madistract, maya-maya lang ay may tinitingnan na niyang mga display sa lamesa ni Humura. Nakakita siya ng isang maliit na stress ball at sinimulan itong ipagtalbog-talbog sa pader. Ang boring naman dito. Kala ko ba maraming tao? Puro papel lang naman ang kausap ko rito. Lumipas ang isang oras. Natapos na ni Penelope ang pag-aayos na sa totoo lang, hinalo-halo lang talaga niya yung mga folder basta magmukhang pantay. Nagutom na kasi siya kaya naisipan niyang lumabas para humanap ng pagkain. Nasaan na ba dito yung kantin? Parang maze naman to. Bulong niya habang naglalakad sa hallway. Napansin niya ang isang pinto na bahagyang nakabukas. May narinig siyang parang nagbubulungan. Ay, baka may mamimigay ng libreng donut. Masayang nasa isip niya. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Penelope nang nakita niya si Humura na nakasandal sa pader at may isang magandang babae na nakapulupot ang braso sa liig nito. At ang mas matindi, magkadikit ang labi nila. Hala! Malakas na sigaw ni Penelope habang nakatakip ang dalawang kamay sa mata niya pero sadyang nakabuka ang mga daliri para makita pa rin niya. Mabilis na naghiwalay ang dalawa. Bakas ang gulat at inis sa mukha ni Humura habang ang babae naman ay namumula sa hiyang nararamdaman. Penelope, what are you doing here? Galit na sigaw ni Humura habang inaayos ang kanyang nagusot na kwelyo. Sir, nakita ko po, nakita ko! Tili ni Penelope. Kayo po sabi niyo meeting ang pupuntahan niyo, bakit may laplapang nagaganap? Sir, bawal po yan sa opisina, baka mapanis ang laway niyo. It's not what you think, get out! Bulyaw ni Humura. Ano pong not what I think? Ikitang-kita ko po parang naglalaban yung mga dila nyo dyan sa loob. Ay, akala ko po masungit kayo. Bakit sa kanya ang lambot nyo? Ang babae na kasama ni Humura, si Tiffany, isang business partner, mabilis na kinuha ang bag. Humura, I think we should talk later. Your assistant is quite something. Mabilis itong lumabas ng silid. Naiwan si Humura at Penelope na ngayon ay maluha-luha na. Bakit ka umiiyak? Inis na tanong ni Humura. Kasi naman sir, akala ko po loyal kayo sa akin sa trabaho nyo. Bakit po kayo nakikipaghalikan sa ganitong lugar? Paano kung makita kayo ng mga bata? Paano kung anong sabihin nila sa inyo? Wala kang pakialam. At sino ka para pumasok dito nang hindi ka kumakatok? Kasi po nagugutom ako. Akala ko po may pagkain dito, yun pala kayo yung kinakain. Sir, masama po yun. Maraming germs ang laway ng ibang tao. Sabi ni nanay, kapag nakikipaghalikan ka raw sa kung sino-sino, tutubuan ka doon ng pigsa sa dila. Shut up, Penelope, shut up! Napasigaw na talaga si Humura. Look, that was Tiffany. It was a mistake. No. It was a greeting. Sa Japan kasi normal lang ganun. Sir, nasa Pilipinas po tayo at hindi po greeting ang tawag doon. Swab test. Swab test na po yun. Ang lalim ng pasok eh.
Huminga ng malalim si Humura. Sinusubukang pakalmahin ang sarili niya bago niya masakal. Bumalik ka na sa office ko. Now. Ay, hindi po ako babalik. Hanggat hindi niyo sinasabing sorry. Ano? Bakit ako magsasorry sa'yo? Kasi po, kasi an- nasaktan niyo po ang mata ko. Minor pa po ang isip ko sa ganyang usapin. Minor? You're 23. Ah, bata pa rin yun sa paningin ng mga anghel. Sige na po sir, promise. Hindi ko sasabihin kay ma'am na may kalandian kayo rito basta ibili niyo ako ng Jollibee. Yung bakit ha? Napapikit si Humura. Hindi niya alam kung paano napunta ang usapan sa Jollibee. Fine. I'll buy you whatever you want. Just keep your mouth shut. Wag mo akong mabanggit-banggit kay mami, nakita mo ha? Deal po, Sir Hamon. Pero sir, isang tanong pa. Ano na naman? Masarap po ba? Kasi parang hindi po kayo humihinga kanina eh. Akala ko nga po. Mabilis na kumuha ng isang folder si Humura at akmang ihahagis kay Penelope. Pero mabilis na tumakbo ang dalaga pabalik sa office. Sir, yung bucket ha? Yung extra gravy? Sigaw pa nito mula sa malayo. Napasandal si Humura sa pader at napahilot sa sentido. Ano ba kasi pumasok sa isip ko at dinala ko pa yung babaeng yan dito eh. My reputation is ruined. My BP is hitting the roof. At ngayon kailangan ko pang bumili ng manok para lang manahimik ang bibig ng bubitang yan. Pero sa kabila ng galit niya, napansin ni Humura na hindi na niya maisip si Tiffany. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang nakakatawang mukha ni Penelope habang sinasabihan siyang tutubuan ng pigsa ang dila niya. Napapailing siya at sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na yon, bahagyang umangatang sulok ng kanyang labi. Pagbalik niya sa office, nadatnan niya si Penelope na nakatulog na sa sahig, ginawang una ng isang tumpok ng folders. Ang gulo mong babae ka. Bulong niya habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang jacket para itakip sa dalaga. Pero bago pa niya mailapag ang jacket, biglang nagsalita si... Sir, yung manok. Huwag po yung spicy. Baka mahalikan niyo ako. Maanghangan kayo. Mabilis na binawi ni Humura ang jacket at padabog na ibinalik sa upuan. Kahit kailan talaga. Penelope, siguraduhin mong dala mo lahat ha. Ang sunblock ko, ang shades at yung cooler ng drinks. Sigaw ni Humura habang nagkakarga ng gamit sa likod ng SUV. Opo, Sir Hamon, dala ko na po lahat. Pati nga po yung salbabida kong hugis bibi, nakapulupot na sa bewang ko para ready to wear na. Masayang sagot ni Penelope habang patalon-talon na lumabas ng mansyon. Napahinto si Humura at napapikit ng mariin. Diyos ko, Penelope, bakit suot-suot mo yan? Hindi pa nga tayo nakakaalis ng subdivision eh. At bakit may dala kang payong na may raffles? Sir, kailangan protektado ang beauty. Mahirap na, baka masunog ako at maging kasing kulay ko yung steak na niluto ko nung unang araw ko rito. Sayang naman ng kutis porcelana. Nagpa siya ang pamilya Miyamoto na mag-beach sa Batangas para mag-relax. Kasama ang mami ni Humura. Pero dahil may biglang emergency meeting ito sa Charity Foundation bago pa man makarating sa resort, naiwan tuloy ang dalawa sa isang pribadong villa sa tapat ng dagat. Pagdating nga sa resort, halos hindi magkamayaw si Penelope sa tuwa. Wow, sir! Ang laki ng swimming pool! Ay bakit maalat? May nagtapon po ba ng isang sakong asin dito? Dagat yan, Penelope. Dagat. Natural na maalat yan. Inis na sabi ni Humura habang naghuhubad ng t-shirt. Nanlaki ang mga mata ni Penelope nang makita ang katawan ni Humura. Hala, sir! Bakit may mga pandesal kayo sa tiyan? Anim? Anim po? Oh. 1, 2, 3. Anim nga. Nag-bake po ba kayo bago tayo umalis? Namula si Humura. Abs, ang tawag dito, hindi pandesal. Mag-ayos ka na nga doon at maganda ka na ng kakainin, gutom na ako. Matapos ang tanghalian, buti na lang ay seafood, hindi tuloy nahirapang lutuin si Penelope. Nagpa siya silang mag-night swimming kinagabihan dahil masyadong mainit ang sikat ng araw kanina. Ang buwan ay bilog na bilog at ang dagat ay kalmado. Pumapaspas ang alon. Naglatag si Penelope ng banig sa buhanginan, malapit sa shoreline. Naglabas siya ng tuba. Ano yan? Tanong ni Humura habang lumalapit. Tanging shorts lang ang suot. Ito po. Tuba to, sir. Pinadala ni tate galing probinsya. Mabisa daw na pampatulog at pampaalis ng pagod eh. Tikman niyo po. Parang juice lang po na may kuryente. Dahil nga sa stress, sa trabaho at sa katangahan ni Penelope nitong mga nakaraang araw, uminom na rin si Humura. At uminom pa. At uminom pa. Hindi na namalaya na mabilis pala itong makalasing.
Si Penelope naman, dahil sanay na sa probinsya ay relax lang habang kumakain ng chicharon. Alam mo, Penelope, sabi ni Himura, medyo namumungay na ang mga mata. You are the most annoying person I've ever met. Ay, grabe naman kayo sa akin, sir. Wala man lang bang most beautiful dyan? Lumapit si Humura sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy na ni Penelope ang hininga nitong amoy tuba. Pero may halong bango na nakakaadik. You are annoying. But why do I keep looking for you? Kapag hindi kita nasisigawan, parang kulang ang araw ko. Ay sir, baka kulang lang kayo sa bitamina o baka naman nagayuma ko na kayo nung sunog ko na steak. Tumawa ng mahina si Humura. Isang tawa na hindi kailanman narinig ni Penelope. Malalim at sexy. Maybe. That steak? It tasted like pork. Biglang hinawakan ni Humura ang mukha ni Penelope. Ang init ng palad nito sa pisngi ng dalaga. Sir, baka po ma-high blood kayo. Ang lapit nyo na po oh. Kitang-kita ko na po yung itim ng mata nyo. Parang buto ng pakwan. Shut up, Penelope. Just for once, stop talking. Dahan-dahang inilapit ni Humura ang mukha niya. Si Penelope dahil sa kabay napapikit pero sadyang nakanguso. Akala niya ay biro lang pero naramdaman niya ang malambot at mainit na labi ni Humura na dumampi sa labi niya. First kiss. Parang may sumabog na fireworks sa utak ni Penelope. Ungot niya habang naninigas ang katawan. Pero hindi tumigil si Humura. Mas lalo itong naging mapusok sa kanilang halikan. Sa bawat dampi ay mas lalong lumalim ang pagkahalikan nila. Naramdaman ni Penelope ang dila ni Humura na tila humihingi ng pahintulot na pumasok. At dahil sa gulat ay naibuka ni Penelope ang bibig niya. Ay, pusa! Bulong ni Penelope sa gitna ng halik pero hindi siya humiwalay. Sa halip ay napakapit pa siya sa malapad na balikat ni Humura. Mula sa banig, gumulong sila sa buhanginan habang naghahalikan pa rin. Ang init ng katawan ni Humura ay mas matindi pa sa sikat ng araw kaninang tanghali. Kaya hindi maiwasan ni Penelope na sumabay sa bawat halik at hawak nito sa katawan niya. Sir, wait lang po. Hingal na sabi ni Penelope nang bahagyang humiwalay ang mga labi nila. Baka mabuntis po ako sa ginagawa niyo. Sabi ni nanay kapag daw nagkalapitan at nagkapalitan ng laway may lalabas na baby pagkalipas ng 9 na buwan. Kahit lula sa alak ay napahinto si Humura at napatingin sa kanya. You really are a complete idiot. Sir naman, nag-aalala lang ako. Paano kung yung baby maging kamukha niyo na masungit? Imbis na mainis, muling sinakop ni Humura ang labi ni Penelope. Mas lalong naging mainit ang bawat eksena nang pumatong si Humura sa kanya. Ang mga kamay nito ay nagsimula ng gumala sa bewang ni Penelope, papasok sa ilalim ng floral na duster nito. Sir, teka lang, yung langgam, may nangangagat sa puwet ko. Sigaw ni Penelope. Napatigil uli si Humura, tila nahimasmasan ng kaunti. What? Ants? Seriously, Penelope, in the middle of this? Opo sir, ang sakit po, baka pula po to. Yung matatapang po, wait lang po. Tumayo si Penelope at nagsimulang magpagpag ng puwet sa harap ni Humura. Ayan, wala na. Sige po, sir. Resume na po tayo. Saan na po tayo banda? Sa laway o sa haplos na? Napasa po si Humura sa kanyang noo at napaupo sa buhangin. Ang lahat ng init na kanina lang ay nagliliyab ay bigla na lamang humupa na ganun kabilis. Hindi niya mapigilan ang sarili simula nang matikman ang labi ni Penelope. Ngayon lamang siya nabaliw ng ganito sa babae. Pero nasira lamang dahil sa taglay nitong katangahan. Huwag na. Nawala ng momentum, Penelope. You ruined it. Ay, sayang naman po. Gusto niyo po ulit i-replay natin? Alok ni Penelope habang lumalapit ulit. Tiningnan siya ni Humura. Ang buhok ni Penelope ay gulong-gulo at puno ng buhangin. Ang duster nito ay lukot-lukot. Pero sa kabila ng lahat, nakita ni Humura ang labi nitong namumula dahil sa halik niya. Muling bumalik ang init na kanina pa niya nararamdaman. Hinigit niya uli si Penelope at hinalikan ng mabilis sa labi. Tomorrow. We will talk about this tomorrow. Ay, sir, pwede pa ngayon na. Para malaman ko kung magre-resign na ba ako bilang katulong mo at mag-apply na ako bilang asawa. Hinila siya ni Humura patayo at inakbayan habang naglalakad pabalik sa villa. Mag-isip ka muna kung paano ka magluto ng kanin na hindi ilaw bago mo isipin ang pagiging asawa ko. Ang sungit niyo talaga. Pero sir, aminin niyo na masarap ba ako humalik, di ba? Parang kending XO.
Stop talking, Penelope. Okay po Sir Hamon, pero promise, bukas hindi na ako magpapakagat sa langgam para tuloy-tuloy ang ligaya. Napailing na lang si Humura habang pigil ang pagngiti. Alam niyang simula sa gabing ito, wala nang bawian. Ang bubitang katulong niya ay tuluyan na ring ninakaw ang puso niya. Sisiguraduhin niyang mapapasa kanyang babae. Pagpasok sa villa, bago pumasok sa kani-kanilang kwarto, lumingon ulit si Penelope. Sir, yung baby ha, kapag lumabas Penelope Jr. ang pangalan? Matulog ka na, Penelope. Sigaw ni Humura na umaalingaw-ngaw sa buong resort. Pero sa loob ng kwarto niya, hinawakan ni Humura ang kanyang labi. Malambot, matamis, at kahit mukhang tanga ang kahalikan niya, alam niyang yun ang pinakamasarap na halik na tatanggap niya sa buong buhay niya. Lumipas ang 1 linggo simula nang magbakasyon sila sa Batangas at yun na rin ang simula ng madalas ng pangungulit ni Humura. Kung dati madalas siyang busitin nito ngayon, ay may kasama ng landi. Sir Hamon, breakfast is ready. Gawa ko po to sa pagmamahal at kaunting itlog na hindi masyadong sunog. Sigaw ni Penelope habang inilalapag ang plato sa harap ni Humura. Tiningnan ni Humura ang itlog. Milagro, hindi siya uling. Aba, syempre po. Kailangan mag-level up. Mahirap na, baka ma-low blood kayo kapag puro sunog ang kinakain nyo. Nakangiting sagot ni Penelope. Hahawakan na sana ni Humura ang kamay ni Penelope nang biglang bumukas ang pinto at may pumasok ng walang pasabi. Yo, pinsan. I'm back from Cali. Isang lalaki na naka-leather jacket, shades at may mapang-akit na ngiti ang pumasok. Eto si Ken, ang pinsan ni Humura na isang kilalang playboy at modelo sa Amerika. Ken, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Humura. Habang mabilis na binawi ang kamay niya kay Penelope. Visiting my favorite cousin, of course. At saka balita ko kasi may bago kayong helper. Napako ang tingin ni Ken kay Penelope. Tinanggal niya ang shades niya, tiningnan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Oh, Humura. Hindi mo sinabi sa akin na may anghel pala rito sa bahay niyo? Lumapit si Ken kay Penelope at kinuhang kamay nito para halikan. Hi, beautiful. I'm Ken, and you are? Nangapa si Penelope nang sasabihin. Penelope po. Katulong po rito. In charge po sa walis at sa puso niya. Sa walis lang. Sa walis lang po. Penelope, what a classic name. Bagay na bagay sa mukha mong pangdiyosa. Hirit pa ni Ken sabay kindat. Narinig ni Penelope ang malakas na pagbagsak ng kutsara ni Humura sa lamesa. Ken, stop it. Mag-ayos ka na ng gamit mo sa guest room kung gusto mong makitira rito. At Penelope, sige bumalik ka na sa kusina. Grabe ka naman pinsan, masyado ka namang stricto. Penelope, can you bring me some coffee? Yung kasing tamis mo sana. Sabi ni Ken habang nakasandal sa pader, hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Ay opo Sir Ken, kasing tamis po ng asukal na pula? Sige po. Masayang sagot ni Penelope at patakbong pumunta sa kusina. Simula no, naging impyerno na ang buhay ni Humura. Sa loob ng 2 araw, walang ginawa si Ken kundi landiin si Penelope. Kung saan magpunta si Penelope, laging nakabuntot si Ken. Penelope, do you have a map? I keep getting lost in your eyes. Sabi ni Ken habang nanunood sa dalaga. Napahinto si Penelope. Ay Sir Ken, wala po akong map pero may Google Maps po sa cellphone. Tawa naman ang tawa si Ken. You're so funny. You know I like you. Why don't you come with me sa California? I'll make you a star. Hala, star? Yung sa langit po? Ayoko po dun, malamig. Saka wala pong kanin dun. Habang naglalandian ang dalaway nakatayo si Humura sa likod ng pinto, nagngingit-ngit ang mga ngipin. Hawak-hawak niyang isang baso ng tubig na halos mabasag na sa higpit ng hawak. Pagdating ng gabi, hindi na nakatiis si Humura. Nakita niyang nasa garden ang dalawa. Si Ken, kunwari ay tinuturuan si Penelope na tumingin ng mga bituin, pero ang totoo ay nakakapit na ang braso nito sa bewang ng dalaga. Look Penelope, that is the North Star, just like you. It guides me home. Bulong ni Ken. Ha, Sir Ken? May alak? Uminom po ba ulit kayo ng tuba? Tanong ni Penelope habang sinusubukang kumawala. That's just the scent of passion, baby. Get away from her! Parang leon na sumugod si Humura sa garden. Hinila niya si Penelope palayo kay Ken at itinago ito sa likuran niya. Wow, Humura, relax.
We're just looking at the stars. Depensa ni Ken habang tumatawa. I told you to stay away from her, Ken. Penelope is not one of your flings. Hindi siya tulad ng mga babaeng nilalaro mo lang. Galit na sigaw ni Homura. Ang mga ugat sa leeg niya ay labas na labas na. Bakit ba defensive mo? Katulong lang naman siya, di ba? O baka naman may gusto ka na sa kanya. Hamon ni Ken. Natahimik si Homura at hindi agad nakasagot. Tumingin naman si Penelope kay Homura na tila naghihintay ng sagot. Ano ngayon kung may gusto ko sa kanya? Hindi ko lang gusto, Ken. Mahal ko siya. Kaya umalis ka na rito bago kong makalimutan na pinsan kita. Natigilan si Ken. Itinaas niya ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Okay, fine. Sabi ko na nga ba masyado ka kasing halata, pinsan. O sige na, sa hotel na lang ako matutulog. Masyadong mainit ang tensyon dito eh. Nang makaalis si Ken, naiwan ng dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang nagsasalita. Tanging ang huni lang ng mga kuliglig ang maririnig. Sir? Totoo po ba yun? Mahinang tanong ni Penelope. Oo, script nyo lang yun. Para palayasin si Sir Ken dito. Hinarap siya ni Homura. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng lungkot at pag-aalala. Penelope, tingnan mo ako. Tumingala si Penelope. Ayoko may lumalapit sa yung iba. Ayoko rin na may humahawak sa'yo. Nababaliw ako sa selos kahit alam kong wala naman akong karapatan dahil amo mo lang naman ako. Sabi ni Homura. Pero hindi ko na kaya, Penelope. Simula nung gabing yun dun sa beach. Hindi na ako nakatulog. Mahal kita. Mahal na mahal. Kahit na may pagkabubita ka minsan. Nagsimula ng tumulo ang luha sa mata ni Penelope. Sir, ang sama niyo. Nagtatapat na nga kayo, nilalait niyo pa ako. No, I'm serious, Penelope. Kahit pa araw-araw mong sunugin ang steak ko, kahit pabasagin mo lahat ng vase sa bahay na to, ayoko mawala ka. Sasamahan kita sa lahat ng katangahan mo. Basta sa akin ka lang ha. Humagulhol na si Penelope at biglang niyakap ng mahigpit si Homura. Sir Hamon, mahal din po kita. Kahit lagi niyo ako sinisigawan, alam ko naman pong concern lang kayo. Akala ko po kasi yung halik dun sa beach. Panaginip lang yun dahil nakainom kayo ng tuba. Mahal na mahal ko po kayo, sir. Handa na po ako maging asawa niyo. Kahit na hindi pa ako marunong magsaing ng hindi malata. Natawa si Homura habang yakap-yakap ang dalaga. Hinalikan niya ito sa noo. Di mo kailangang matutong magsaing, mag-hire tayo ng bagong katulong. Dahil simula ngayon, di ka na maglilinis. Ikaw na ang reyna ng bahay na to. Talaga po, sir? Ibig po ba sabihin nun, hindi na ako magbubunot? Hindi na. Hindi na rin ako maglalaban ng medyas niyo mabaho? Hindi na rin. Pero ako pa rin ang boss mo, okay? Tumungo si Penelope at hinalikan si Homura sa labi. Isang matamis at totoong halik. Opo, boss. Boss ng puso ko. Naglakad sila pabalik ng mansyon nang magkahawak kamay. Nagtawanan pa sila pero bigla na lamang tumigil si Penelope. Nagtaka si Homura at napatingin kay Penelope. Teka lang po, sir. Bakit? Ibig po ba sabihin nito? Ma'am Penelope nang itatawag sa akin ng mga tao? Ah, pwede po bang Lady Penelope? Parang yung sa cartoons po. Napasa po ulit si Homura sa kanyang noo. Kahit ano pang itawag nila sa'yo, Penelope. Kahit Queen of Idiots pa. Mahal pa rin kita. I love you too, Sir Hamon. Sigaw ni Penelope habang naglalakad sila pabalik ng mansyon. Samantalang si Ken naman ay nasa gilid lamang at nakangiti habang Pailing-iling na lamang siya na naglakad paalis dahil tapos na ang misyon niya. At ang misyon na yon ay ang inisip si Homura. Pero hindi niya maitatanggi na nahulog na rin talaga ang loob niya kay Penelope pero hindi siya ganun kasama para hindi niya makita na may pagtingin din ito sa pinsan niya. Kaya naman siya na ang magpaparaya. Isang buwan na ang lumipas mula nang maging opisyal na magkasintahan sina Homura at Penelope. Hindi naman hadlang ang pamilya ni Homura bagkus ay masaya pa nga ito nang malaman nila na nagkatuluyan ang dalawa. Hindi na rin siya katulong pero gusto pa rin ni Penelope na makatulong kaya ang trabaho niya ay ang alagaan si Homura. Sir Hamon, ay, love pala. O eto na yung kape mo hinaluan ko ng konting honey para kasing tamis ko. Masayang sabi ni Penelope habang inilalapag ang tasa sa study table ni Homura. Hinikit ni Homura ang bewang ni Penelope at pinaupo ito sa kandungan niya. How many times do I have to tell you? You don't need to do this. May ginawa na tayong bagong kasambahay, di ba?
Love, gusto ko kasi ako yung nagsaserve sa'yo. Baka mamaya may bagong katulong, lagyan ng gayon mo yung kape mo. Ba, maagaw ka pa sa akin, mahirap na, no? Yung ganda ko, natural. Yung sa iba, baka gawang rekto. Natawa si Humura at hahalikan na sana si Penelope nang biglang bumukas ang pinto. Humura, darling! I'm back! Isang babaeng mukhang modelo, naka-high heels at sobrang hapit at iksi ng damit. May bitbit na Hermes na bag na ang pumasok. Siya si Celine, ang ex-girlfriend ni Humura na galing Paris. Napatayo si Penelope mula sa kandungan ni Humura. Ay, butike! Sino po kayo? Mag-a-apply po ba kayong model ng kortina? Tiningnan ni Celine si Penelope mula ulo hanggang paa na parabang nanlalait pa. Who is this? Humura? Is she the new gardener? Bakit floral lang suot niya? Camouflage? Tumayo si Humura, bakas ang inis sa muka. Celine, what are you doing here? At paano ka nakapasok? Well, your mom gave me the key, duh. She told me you're stressed out, so I came here to comfort you. Lumapit si Celine at hinalikan si Humura sa pisngi na agad namang pinunasan ni Humura gamit ang panyo. Love, sino ba to? Bakit parang linta ako makadikit sa'yo? Bulong ni Penelope kay Humura pero sapat na para marinig ni Celine. Excuse me? I'm Celine, Humura's real woman. And you are? Ako? Itinaas ni Penelope ang kanyang ulo, tila nagmamalaki. Ako si Penelope. Ang the one ni Humura. Ang reyna ng bahay na to at ang babaeng tanging nagmamay-ari sa kanya. Ikaw sino ka? Ang the ex? Na nakalimutan ng ilibing? Nanlaki ang mata ni Celine. Humura, are you serious? Pinatulan mo maid na to? Look at her. She looks like she bought her Celine, watch your mouth. Penelope is my girlfriend. Kung wala ka sasabing matino, the door is open. Malamig na sabi ni Humura. Oh, please. Bored ka lang, kaya mo siya pinatulan. Let's see kung hanggang saan ang pasensya mo sa pagiging bobo niya. Mataray na sabi ni Celine bago naupo sa sofa na para bang siyang may-ari ng bahay. Magsistay ako rito for a week because your mom invited me. 10:00 ng umaga, habang nagluluto si Penelope ng tanghalian, pumasok si Celine sa kusina na naka-silk robe. Move over, Promdi. I'll cook for Humura. He loves French cuisine. Hindi mga pagkaing amoy usok na ginagawa mo. Pagtataray ni Celine. Nagluto si Celine ng ratatouille. Si Penelope naman, dahil ayaw magpatalo, nagluto siya ng adobong pusit. Dinner is served! Sabay nilang sabi nang makaupo na si Humura. Tiningnan ni Humura ang lamesa. Sa kaliwa, isang plate na mukhang painting sa ganda. Sa kanan, isang bowl ng ulam na kulay itim na ewan. Eat mine, Humura. It's healthy, sabi ni Celine. Love, kainin mo tong pusit ko ha. Alam mo naman, black is beauty. Parang pagmamahal ko sa'yo kasing itim ng tinta nito. Hindi nabubura. Hirit ni Penelope. Sinubukan ni Humura ang luto ni Celine. It's okay. Sinubukan niyang luto ni Penelope. Penelope, bakit parang lasang buhangin? Ay, love, sorry. Nakalimutan ko palang hugasan yung pusit. Galing kasi yun sa palengke kanina. Fresh na fresh kasi. Tumawa ng malakas si Celine. See that? She's hopeless. You deserve someone sophisticated, Humura. Hindi yung babaeng hindi man lang alam ang basic hygiene sa pagluluto. Nagsimula ng mamasa ang mga mata ni Penelope. Kahit naman hindi ko nahugasan yung pusit, malinis naman ang puso ko. Ikaw ba? Yung mukha mo, ang daming kolorete, pero ugali mo, amoy kanal. What did you say? Tatayo na nga sana si Celine para sabunutan si Penelope pero naharangan siya ni Humura. Enough, Celine. Go to your room. And Penelope, please, stop trying to compete with her. Hindi mo naman kailangan patunayan ang sarili mo sa akin eh. Pero love, minamaliit niya ako eh. Sinasabihan niya akong tanga. Well, totoo naman, di ba? Mahinang bulong ni Celine pero narinig pa rin ni Penelope. At doon na nagpanting ang tenga ni Penelope. Kinuha niya ang mangkok ng adobong pusit at bigla mo namang ibinuhos ito sa ulo ni Celine. Ah! My hair! My robe! You bitch! Tili ni Celine habang tumutulo ang itim na tinta sa mukha niya. Bagay sa'yo yan. Para kasing kulay mo na ng budhi mo, pati ang suot mo. Sigaw ni Penelope. Penelope, that's too much.
Saway ni Humura pero halatang nagpipigil din ito ng tawa nang makitang itsura ni Celine na mukhang taong grasa dahil sa kulay itim na kumakalat sa mukha at katawan nito. Ha, ganon. Kinakampihan mo siya? Galit na tanong ni Penelope. Dahil ba, masosyal siya? Dahil ba hindi siya tanga? O di sige, dun ka na sa kanya. Isama niyo yung French niyo dun sa Paris. Tumakbo si Penelope palabas ng kusina, paakyat sa kanyang kwarto. Hinabol siya ni Humura pero hinarangan siya ni Celine. Look what she did to me, Humura! She's violent! Umalis ka sa harap ko, Celine. Bago ko ituloy ang ginawa niya sa'yo gamit naman ng mainit na sabaw. Banta ni Humura kaya mabilis na tumabi ang babae. Kumatok si Humura sa pinto ni Penelope. Love, open the door. I'm not choosing her. I was just shocked. Walang sumasagot. Maya-maya bumukas ang pinto. Bitbit ni Penelope ang kanyang lumang maleta habang umiiyak. Hindi tuloy mapigilan ni Humura na manlaki ang mga mata. Teka, anong gagawin mo? Kabadong tanong ni Humura. Aalis na ako. Tama naman si Celine eh. Ano bang ginagawa ko rito? Isang bubitang katulong na nangarap maging asawa ng isang prinsipe? Sa kwento lang naman yan nangyayari. Dito sa totoong buhay ang prinsipe doon dapat sa prinsesa, hindi sa tagahugas ng pinggan. Penelope, stop this nonsense. Mahal kita, di ba sinabi ko na yun? Mahal niyo lang po ako dahil nakakatawa ko. Pero kapag seryoso na ang buhay, kapag kailangan niyo na ng partner sa business meeting, mahihiya lang kayo sa akin. Ayoko pong maging pabigat sa inyo, Sir Ramon. Sir Ramon? Bakit binalik mo ako sa Sir Ramon? Nanginginig ang boses ni Humura. Doon pa talaga tayo nagsimula. At doon din po tayo matatapos. Lalakad na nga sana si Penelope palabas nang biglang tumunog ang cellphone ni Humura. Isang tawag mula sa mommy. Humura, thank God you answered. The company, there's an audit problem. Sabi ni Celine ang tatay niya ang may hawak ng mga shares na kailangan natin para hindi tayo malugi. Don't let her leave, okay? We need their family support. Sigaw ng mommy niya sa kabilang linya na narinig din ni Penelope dahil naka-loudspeaker ito. Napatigil si Penelope. Tumingin siya kay Humura. Nakita niya ang bigat ng responsibilidad sa mga mata ng lalaki. So, kailangan mo siya? Mahinang tanong ni Penelope. Hindi nakasagot agad si Humura. Ang katahimikang iyon ang sumagot sa lahat para kay Penelope. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hayaang malugi kayo dahil sa akin. Penelope, wait. Pero mabilis na tumakbo si Penelope pababa ng hagdan. Bitbit ang maleta niyang maingay ang gulong. Hindi niya nanilingon ang mansyong naging saksi sa kanyang tawa at luha. Sa labas ng gate, huminto siya tumingin sa taas. Sa bintana ng kwarto ni Humura. Paalam, Sir Ramon. Salamat sa pagmamahal. Sa isang tangang katulong na tulad ko. Kahit sandali, naramdaman ko naging prinsesa ako. Umiiyak niyang sabi. Umalis si Penelope na walang direksyon kung tutungo sa kung saan. Tanging ang bigat ng puso niya ang daladala. Samantalang sa loob ng mansyon na pasuntok sa pader si Humura, kailangan niyang pumili. Ang kumpanyang pinaghirapan ng pamilya niya o ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ulit. Sa loob ng isang napakagandang restaurant ni Humura, kasama niya ang kanyang mommy, si Celine at ang mga magulang nito. Nakasuot siya ng mamahaling suit, pero ang isip niya ay na kay Penelope. Isang linggo na siyang walang balita dito at miss na rin niya. So, Humura, I was thinking the wedding should be in June. Paris is beautiful during that time. Masayang sabi ni Celine habang hinihigop ang kanyang wine. Mukhang nakalimutan na nito ang naging problema nila kung bakit sila naghiwalay noon. Na para bang hindi ito gumawa ng masama kay Humura? Kung umasta ngayon, June is too soon, Celine. We need to settle the merger first. Sagot ng mami ni Humura pero may halong kaba sa kanyang boses habang nakatingin sa anak na hindi pa ginagalaw ang pagkain. Actually, pagbasag ni Humura sa usapan, ibinaba niya ang kanyang tinidor. Ang tunog ng babasaging plato ay lumikha ng tunog na siyang dahilan kung bakit tumingin ang lahat sa kanya. Walang kasalang mangyayari. Malamig niyang dagdag. Natahimik ang buong lamesa at napahinto ang tatay ni Celine sa paghiwa ng karne. What did you say, Humura? Tanong ng tatay ni Celine. Alam mo na nakataya rito ang shares ng pamilya ko. Kami lang ang makakapagligtas sa kumpanya nyo. I know.
And I've spent the last week looking at every possible way to save the company without selling my soul. Malamig na sabi ni Humura. Di ko kailangan ng shares nyo. Kung ang kapalit ay ang buhay ko, and I'd rather lose the company than lose the only woman that makes my heart beat. Kahit madalas ay Humura! Are you crazy? Tili ni Celine. You were choosing that bubitang maid over me? Over your legacy? tumayo si Humura. Well, hindi siya basta maid lang. Siya ang babae na nagturo sa akin na hindi lahat ng bagay ay kailangan perpekto. Na okay lang na masunog ang steak basta masaya ang kasalo mo. Celine, you're perfect on paper. But you're empty. Penelope is chaotic, yes. She may be loud and yes, she can be idiot sometimes. Pero sa kanya lang ako naging masaya. Hinarap. Mom, I'm sorry. If we go bankrupt, I promise, I will build it again from scratch. Pero kung mawawala si Penelope, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula ulit. Nagkatitigan ng mag-ina. Sa loob ng ilang segundo tila hihimatayin ang mommy niya. Pero unti-unting lumambot ang mukha nito. Huminga ito ng malalim at ngumiti ng tipid. Go! Mahinang sabi ng kanyang mommy. Mom? Go get her, Humura. Tama ka. Masyado akong nag-focus sa pera pero nitong mga nakaraang linggo, pati ako, hindi na rin masaya sa bahay. Masyadong tahimik. So go, bago pa siya makahanap ng ibang mamahalin. Mommy, you're letting him go? Sigaw ni Celine. Shut up, Celine. My son is right. Success is nothing if you are miserable. Sagot ng matanda. Hindi na nga nag-aksaya ng panahon si Humura. Mabilis siyang tumakbo palabas ng restaurant. Sumakay sa kotse niya at pinasibat ito patungo sa address na kinuha niya sa files ni Penelope. Ang probinsya nito. 3 oras ang biyahe. Madilim na ang paligid, ang kalsada'y bako-bako, malayo sa simentadong daan ng Maynila. Pero wala siyang pakialam. Penelope, huwag kang magkakamaling humanap ng ibang lalaki kundi gigibain ko bahay niyo. Bulong niya habang hawak ng mahigpit ang manibela. Narating niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan. May mga tanim na gulay sa paligid. May isang kubo sa gilid kung saan may maririnig siyang humihikbi. Bumaba si Humura sa kotse. Nakita niya si Penelope, nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa buwan habang kumakain ng hilaw na mangga. Bakit mo kasi ang hirap mong kalimutan, Sir Ramon? Hikbi ni Penelope. Sana naging kasing talino na lang ako ni Celine. Para hindi mo ako pagpapalit. Sino ba kasi nagsabi na pinagpalit kita? Napatayo si Penelope. Nabitawan niya ang mangga. Ay, tipaklong! Sir Ramon? Multo niyo po ba yan? Patay na po ba kayo sa gutom dahil walang nagluluto sa inyo? Lumapit si Humura, ang kanyang mamahaling sapatos ay naputikan na. Pero wala na siyang pakialam. Di ako multo, Penelope. At mas lalong hindi ako patay. Pero mamamatay ako sa lungkot. Dahil sa mga nakaraang linggo. Anong ginagawa niyo rito? Di ba dapat kasal niyo na ngayon? O nag-uusap na kayo ng honeymoon niyo sa Paris? Tanong ni Penelope, pinapahid ang sipon gamit ang laylayan ng damit niya. Well, I canceled it. I chose the idiot over the princess. Po? Bakit? Paano po yung kumpanya niyo? Mawawala po yung kumpanya niyo. Hinigit ni Humura si Penelope sa isang mahigpit na yakap. I don't care about the company. I care about the woman who calls me Sir Ramon, Penelope. Bumalik ka na sa akin, oh. Hindi bilang katulong, kundi bilang katuwang ko sa lahat. Kumawala si Penelope sa yakap at tiningnan si Humura ng seryoso. Sir, sigurado po ba kayo? Alam niyo naman pong hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano yung tamang spelling ng merger ba yun. Baka ipahiya ko lang kayo. Hinawakan ni Humura ang pisngi niya. I don't need a business partner, Penelope. I need a wife. Someone who will burn my steak for the rest of my life. That's why I need you. Sir, muling bumuhos ang luha ni Penelope. Mahal na mahal ko po kayo. Kahit ang baho po ng sapatos niyo ngayon dahil sa putik, mahal ko pa rin kayo. Mahal din kita. More than you could ever imagine. Hindi na nila namalayan na unti-unti nang nagdikit ang mga labi nila hanggang sa hindi na napansin ang pagpapalitan nila ng matinding halikan. Subalit, humiwalay din si Penelope nang may maalala siya. Ay, teka sir! Hirit ni Penelope pagkatapos ng halik. Ano na naman? Teka, ibig sabihin po ba nito? Tayo na ulit? Natawa si Humura, tinalikan siya sa ilong. No. You are now my bubitang wife.
At simula bukas mag-enroll ka sa cooking class. Hindi para maging chef, kundi para hindi tayo ma-food poison araw-araw. Opo, Sir Ramon. Love you po. Makalipas ang 3 oras, kinausap na rin ni Humura ang pamilya ni Penelope at nakuha ng basbas ng mga ito. Kaya naman napagpasyahan na nilang bumalik na sa Maynila. Magkahawak kamay na bumaba ng itim na sasakyan ng dalawa. Handa ka na ba, love? Tanong ni Humura habang nakahawak sa kamay ni Penelope. Love, kinakabahan ako. Baka mamaya may nakahandang balde ng tubig sa taas sa pinto tapos buhusan ako ng silin. Bulong pa ni Penelope habang hinihigpitan ng kapit sa braso ng kasintahan. Wala si Celine dito, love. Hindi na tayo ulit magugulo pa noon, okay? At huwag kang mag-alala. Okay, tara na sa loob. Malambing na aya ni Humura na siyang kinatango naman. Pagpasok sa loob ng mansyon, nagulat si Penelope nang makita ang mga katulong na naghihintay sa kanila, kasama ang mommy at ang pamilya ni Humura. Welcome home, Penelope. Masayang sigaw ng mommy ni Humura. Hala, Ma'am, bakit may bulaklak ng kalabasa at iluluto po ba natin to sa dinengdeng? Gulat na tanong ni Penelope habang tinatanggap ang bouquet. Natawang matanda. Sabi kasi ni Humura ayaw mo raw ng rosas dahil hindi naman nakakain. Kaya heto yung favorite mo, di ba? Welcome back, Iha. Sorry sa lahat ng nangyari. Napaiyak na naman si Penelope sa sobrang tuwa. Niyakap niya ang biyenan-to-be. Salamat po, Ma'am. Promise po. Kahit hindi na ako katulong, ako pa rin pong magwawalis ng mga kalungkutan niyo rito sa bahay. Ikaw talagang bata ka. O siya, pumasok na kayo sa loob at nang makapag-dinner na tayong lahat. Para naman ma-celebrate natin ang pagbalik ni Penelope. Matapos ang dinner, napuno ng tawanan at kwentuhan at nagpaalam na ang lahat upang magpahinga, kaya heto si Penelope at medyo kinakabahan dahil sa silid na siya di Humura matutulog ayon sa mommy nito. Love, bakit sa kwarto mo tayo pupunta? Di ba bawal ako rito? At saka pwede naman ako dun sa silid ko na lang. Biro ni Penelope habang hinihilang laylayan ang kanyang bagong dress. I gave you the ultimate permission, Penelope. My room is now your room. My bed is now your bed. And my body, well, you know the rest. Pagpasok nila sa kwarto ay biglang nabigla si Penelope. Puno ng rose petals ang kama at may mga kandilang mababango. At may mga bote ng champagne sa gilid. Ay wow, parang pelikula ah. Pero love, bakit ang daming talulot ng roses sa kama? Paano tayo matutulog niyan? Baka mangati sa balat natin yan. Napatampal ng noo si Humura. Design yan, Penelope, romantic ambiance. Romantic ah. Akala ko kasi nakalimutan yun ng pagpag ng kumot eh. Lumapit si Humura at niyakap si Penelope mula sa likod. Inilagay niya ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Love, stop thinking about the bedsheets. Look at me. Hinarap ni Humura si Penelope. Ang mga mata nito ay puno ng pagnanasa pero may kasamang matinding pagmamahal. I waited for this night. No one to disturb us. Love, wait lang, baka kasi mabigla ako. First time ko po kasi to. Baka akalain nyo naman, nakikipagbuno ako sa inyo. Hiyang-hiyang sabi ni Penelope habang nakatungo. Hinalikan ni Humura ang dulo ng ilong ni Penelope. Don't worry, I'll be gentle. Just follow my lead, okay? Dahan-dahang hinalikan ni Humura si Penelope sa mga labi. Mula sa banayad na dampi, naging malalim ang halik. Puno ng emosyong naipon sa loob ng 1 linggong pagkakalayo. Binuhat ni Humura si Penelope at dahan-dahang inihiga sa kama. Ay, love, wait lang. Pigil ni Penelope sa gitna ng halik. Ano na naman? Hingal na tanong ni Humura, medyo nabibitin na. Yung shades niyo po, nakalimutan niyo yatang tanggalin sa bulsa. Tumutusok sa hita ko eh. Natawa si Humura at mabilis na itinapon ang kanyang wallet at cellphone sa kung saan. Ayan, wala na. Can we continue? Opo, game na po. Nagsimulang hubarin ni Humura ang kanyang t-shirt at inilantad ang kanyang anim na pandesal na kinagigiliwan ni Penelope. Si Penelope naman ay tila natutulala lang. Love, ang ganda talaga ng katawan mo. Parang sculpted by yung sikat na artist, si Michelangelo ba yun? Just shut up and kiss me, Penelope. Naging mainit ang gabi sa pagitan nila. Ang haplos ni Humura ay tila apoy na pumapaso sa balat ni Penelope. Napapapikit ng marin si Penelope nang maramdaman ang mainit na labi ni Humura sa kanyang dibdib.
Naglalaro roon ang mga kamay ni Humura at naglalakbay sa hita, pababa sa bulaklak na hindi pa napipitas. Nang gabing yon napuno ang silid ng mahihinang ungol at hiyaw ng dalawa. Nagpakasasa sa init ng kanilang mga katawan at sinulit talagang isang linggong pagkakawalay. Mahal na mahal kita, Penelope. Bulong ni Humura sa tenga ng dalaga habang magkayakap silang dalawa sa ilalim ng kumot at pawisan. Mahal din kita, Sir Hamon. Ay, husband Hamon pala. Ang sarap po palang mag-honeymoon. Parang sumakay ako sa roller coaster na walang seatbelt. Huh, pero hindi ako natatakot mahulog. Natawa si Humura. Sa wakas. Nakuha ko na rin ang pinaka-precious na reward sa lahat ng paghihirap ko. Anong reward? Yung shares ng kumpanya? No, ikaw. Ikaw ang reward ko. Ay, ang corny mo, love. Pero sige na nga, dahil masarap naman ang performance mo kanina. Pas muna tayo sa sermon. Performance? Ano to, talent show? Oo, para sa akin, kayo ang grand champion. 100 points. Hindi rin nila namalayan na kalaunan ay nakatulog na sila at masayang magkayakap. Kinabukasan nagising si Humura dahil sa amoy ng sunog. Mabilis siyang bumaba sa kusina at nakita si Penelope na nakasuot ng robe. Good morning, love. Nagluto ko ng breakfast in bed. Ito, scrambled eggs with extra crunch. Proud na sabi ni Penelope habang ipinapakita ang itlog na medyo maitim na sa gilid. Napailing na lang si Humura at hinalikan si Penelope sa labi. You never change, do you? Sabi niyo po, di ba, mahal niyo ako, pati ang katanghan ko? Panindigan mo yan. Well, I will. For the rest of my life. Ayun naman pala, ano pa hinihintay mo? Kainan na. Hiyaw ni Penelope na siyang kinailing lalo ni Humura. Naupo na rin siya sa lamesa habang si Penelope ay isa-isang inilalapag ang mga pagkain. Walang nagawa si Humura kundi ubusin ang niluto ng babaeng mahal. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang kasalan nilang dalawa. 1 buwan lamang ang pagitan nang ikasal sila. At syempre dahil likas na tanga si Penelope, nadapa siya sa altar nang naglalakad siya sa aisle. 2 buwan na pagkatapos ng kasal niya ay nalaman niyang buntis si Penelope kaya naman mas lalong lumigaya ang pamilya nila. Love, nasaan na tayo pa ni Junior? Bakit nakalagay sa bag niyang towel na panlabada? Sigaw ni Humura sa sala. Ngumisi si Penelope habang pababa ng hagdan. Karga-karga ang isang sanggol na kamukhang kamukha ni Humura. Mula sa singkit na mata hanggang sa nakakunot na noo nito kahit natutulog. Love naman, huwag ka namang sumigaw. Akala ko kasi yan yung diaper pareho namang puti at sumisipsip ng tubig. At saka, kailangan ko ba kung ang bilis lumaki ng anak natin? Parang kahapon lang kasya sa kanya yung lampin Ngayon tingnan mo Sagot ni Penelope. Napasa po si Humura ng kanyang noo. Penelope, we've been parents for 6 months. I thought you'd at least know the difference between the cloth diaper and the laundry towel. Galit ka na naman, Sir Hamon. Ay, Daddy Hamon pala. Halikan kita dyan Mabilis na lumambot ang mukha ni Humura. Wala siyang magagawa. Pinakasalan niya to kaya naman kailangan niyang magtiis. Anyway, kamusta ang cooking class mo? I heard from the chef na gumraduate ka na raw Tanong ni Humura habang kinukuha ang anak nila para patulugin. Oo, perfect score ako sa pagpapakulo ng tubig. Sabi ni chef, ako lang daw nakagawa ng tubig na may smoky flavor. Galing ko, di ba? Proud na sabi ni Penelope. Smoky flavor, Penelope, nilagyan mo siguro ng uling yung kaldero. Sikreto ng mga master chef yun, Daddy. Huwag kang maingay. Habang nagtatalo sila, sa paraang sila lang ang nakakaintindi, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mommy ni Humura, kasamang Ate Laila ni Penelope na ngayon ay may sarili na ring pamilya. Bumalik na rin ang Ate Laila niya bilang katulong sa mansyon ng mommy ni Humura. Nung una, hindi payag ang pamilya ni Humura pero kalaunan ay napapayag din sila dahil eto na raw ang nakasanayan ni Laila. The Miyamoto household is as chaotic as ever. Tawa ng mommy ni Humura. Penelope Iha, I brought some takeout. Alam kong gumraduate ka na sa cooking class mo pero ayaw ko munang ma-food poison ang apo ko. Mama naman, ang judgmental niyo po. Pero sige na nga, gutom na rin ako Tawa ni Penelope. At nang mag-dinner sila, tahimik na pinagmasdan ni Humura ang kanyang asawa. Si Penelope abalang nagkukwento kung paano niya muntik ng ma-report sa pulis ang grab driver dahil akala niya kidnapper, yun pala'y naligaw lang ang driver.
Sa kabila ng lahat ng katangahan at sa kabila ng lahat ng gulo, nahanap ni Humura ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Love, bakit mo ako tinititigan? May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Penelope. Hinawakan ni Humura ang kamay ni Penelope at hinalikan nito bigla. Wala, I was just thinking, how lucky I am to have an idiot wife like you. Ay, grabe siya oh. Pero sige na nga, dahil gwapo ka pa rin naman kahit puyat, tanggap ko na yan. I love you, Daddy Hamon. I love you more, my beautiful Penelope. Love, gusto mo ba ng balot? Nagtaka naman si Humura sa sinabi ng asawa. Umiiwas pa talaga ito ng tingin sa kanya. No, bakit gusto mo ng balot? Don't tell me, buntis ka? Muntik nang maubos si Penelope sa sinabi ni Humura. Hindi ah! 6 months pa lang ang anak natin tapos gusto mo nang mabuntis ako agad? Aba, loko to ah. Love, ano kasi gusto kong kumain ng balot. Eh di buntis ka nga. Hindi ka naman kumakain ng balot maliban na lang kung nung buntis ka dun sa anak natin. Hindi nga sabi, nagkikrave lang ako. Inis na sabi ni Penelope kahit na kinakabahan din siya dahil bigla nga siyang naghanap ng balot ng ganitong oras. Buntis ka nga? Ulit pa ni Humura na malapad ngayon ang pagkakangiti. Posible ba yun? Ngumiti lamang si Humura nang makahulugan at nagkibit balikat. Sa huli, kinuha niya ang susi ng sasakyan at pasipol-sipol pang naglakad paalis dahil ihahanap niya ng balot ang asawa niyang naglilihi sa pangalawang Dear listeners, dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-iibigan ni Penelope at ni Humura. Naway natawa, kinilig at napasaya namin kayo ngayong araw na ito sa kwentong handog namin. Balik po kayo ulit sa mas marami pang kwento ng pag-ibig na magpapagaan sa araw ninyo. Muli ito po ang inyong Miss CJ na nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta. Hanggang sa muli. Paalam!